Kabiyaheros, sa pag-apply ng US visa at pag-fill up ng ating DS-160, every detail matters. From how you fill up your DS-160 to how you present yourself during the interview. At isa sa common questions na laging tinatanong sa akin, lagi kong naririnig din, at lagi mini-message sa akin ng mga clients is, ano ba ang dapat ilagay sa monthly salary? Ang hinihingi talaga doon is yung monthly salary mo kung saan ka nagwo-work, kung saan ka kumikita. Usually, ang nilalagay doon is yung monthly salary, yung local currency, at yung gross income without the deductions. Kung ano yung nakalagay mo sa kontrata or sa payslip mo para safe ka. Yun ang ilagay mo doon sa monthly salary. Kung ang nakalagay naman sa kontrata mo or sa payslip mo is yung annual income mo lang, annual income mo, ang gagawin mo lang dyan, i-divide mo siya ng 12. Kasi diba in 1 year, meron tayong 12 months. So halimbawa, kung sumasahod ka ng 720,000, i-divide mo siya ng 12, ang lalabas doon is 60,000. So ang iyong monthly salary is 60,000. Dapat, kabiheros, ang ilagay mo doon is yung numbers lang. 60,000, walang peso sign, wala ding words. At lagi nating tatandaan na sa US visa application natin, mahalaga ang consistency. Lagi nating tatandaan na ang console is trained to check the consistency and pattern. So wala ka talagang lulusutan doon. So ang gagawin mo lang talaga is be consistent with your words and with your documents. Ang approval po kasi ng US visa is not about doon sa income mo kung gaano ka kalaki kumita, kundi ito ay based doon sa consistency mo, sa honesty mo, at sa credibility mo. At dahil nga nagbi-build tayo ng consistency, dapat yung DS-160 mo tugma doon sa payslip mo, sa Certificate of Employment, sa tax returns, at sa iyong bank financial statement. So, dapat yun magka-jibe sila, no? Consistent yung details. At ano nga ba ang dapat dalhin during the interview? Hindi lahat hinihingian ng console ng documents, pero mas maigi na rin prepared ka. Dalhin mo yung iyong latest payslip, yung iyong certificate of employment, yung iyong ITR or tax returns, at yung bank financial statement, yung latest. Para naman, pag hiningi niya sa'yo, meron kang maiaabot. Remember na ito yung isa sa mga proof na meron kang strong ties dito sa Pilipinas. Kasi may work ka, or may mga businesses ka, mga ganon. So, kailangan ready tayo para pag hiningi nga ni Consol, meron kang maiaabot kaagad. What if may mali kang nailagay doon sa iyong DS-160? Oops! Don't panic! Kasi during the interview, pwede mo yung i-correct with the documents na meron ka. Meron ka dapat supporting documents para pag tinanong ka at alam niyang mali yun, pwede mong i-present sa kanya yung documents na dala-dala mo. Remember, kabiyaheros, that confidence and honesty goes a long way. So be yourself, present yourself properly with the documents that you have. Siguro naman, hindi kanya ibabagsak, papasa ka sa interview with your pananalig sa Diyos, di ba? At kung kailangan mo ng assistance, don't forget to message us. We can assist you from filing up hanggang sa interview mo sa US Embassy. Pwede ka naming i-assist at bigyan ng mga tips
Ayun. So, mag-message ka lang kung kinakailangan mo. At sa aking mga viewers, sa aking followers, ka-reels, thank you for watching. Mag-iwan ka lang ng bakas para naman ikaw ay aking mabalikan. So long! Thank you for watching. Bye-bye!